Father Vic, mga kapatid sa pananampalataya, magandang umaga po at maligayang piyesta sa ating lahat. Bakit po ba tayo nagdiriwang ng piyestang ito? Siyempre, sa ngalan ng ating patron na si Saint Paul of the Cross, tayo ay nagsasaya, nagbubunyi upang ipagdiwang ang tagumpay ng ating patron. Saan? Sa krus po. Baka naman sabihin ninyo, Father, ano ba naman yan? Piyestang-piyesta, krus na naman ang pag-uusapan natin. Di ba pwedeng yung lang masaya, yung good vibes lang? Bakit po? Hindi ba nakakapagpa-good vibes sa atin ang krus? Sige, tanggalin natin ang krus sa pangalan ni San Pablo. Kapag tinanggal natin yun, matatanggal na rin yung Saint. Paul na lang ang matitira dahil naging santo si San Pablo dahil sa krus. Kaya para kay San Pablo, ang krus ay good vibes. Maging kay Jesucristo, lalong good vibes ang krus. Sapagkat ang krus, mga kapatid, ay tambal, gamot sa kamatayan at lason ng kasalanan nating mga pinagdadaan ng mga tao. At anong ibig sabihin, mga kapatid, nito at totoong buhay natin? Kung ang standard ng krus ang ating susundin sa ating buhay, kakalimutan natin ang ating sariling standard. Kasi may mga tao na nagsasabi na, I want to live according to my own standard. And my standard is what I wanna do with my life, purong sa Kanya lamang. Wala siyang ibang pagpakikinggan, kundi ang Kanyang sarili. Hindi pa tayo natuto. Nangyari na yan kay Adan noon pa. Kasi ang sinunod niya, yung Kanyang standard. Nagustuhan niya yung pagkain dun sa puno, nakinig siya. Kasi sinabi ni Eva, nandun naman yung demonyo, ang prinsipe ng kasinungalingan, namuhay sila sa kanilang sariling kagustuhan. Ay nagsabi na ang Diyos sa simula pa lamang, huwag na huwag niyong titikman ang bunga ng punong yan. At anong naging bunga, mga kapatid? Gumapang sila na parang ahas pagkatapos silang paalisin sa hardin. Dahil hindi sila namuhay sa standard ng Panginoon. At ano ang relevance ito, mga kapatid, sa buhay natin? Napakalaki. Kung hindi rin tayo mamumuhay sa standard ng krus, wala tayong patron na Saint Paul of the Cross. Wala din tayong Jesucristo. Wala din tayong Apostol San Pablo, sapagkat si San Pablo, ang tangi lamang niyang pwedeng ipagmayabang sa kanyang buhay ay ang krus ni Kristo na namatay subalit muling binuhay. At lahat tayo, mga kapatid, bilang mga binyagan, yun din ang sukatan at pamantayan ng ating pagkatao. Dahil pag sinunod natin ang ating truth, your own version of your own truth, na karaniwan hindi according to the truth of God, tulad na nangyari kay Adan at kay Eva, papatayin tayo ng lason ng kasalanan. At alam natin yan, nung tayo binyagan, inalis na yan muli ng Diyos sa atin upang makapamuhay tayo sa standard ng Panginoon, hindi sa ating kanya-kanyang gusto. Kahit kayo mga magulang, bagamat mahal na mahal ninyo ang inyong mga anak,
Meron din kayong standard na gusto sundin sa bahay. Gusto nyo maaga silang uuwi. Ayaw nyo silang mapariwara. Kaya meron din tayong mga polisiya sa loob ng tahanan. Pwede mong ipursu ang lahat ng mga pangarap sa buhay, anak. Pero wag mo itong gagawin. Huwag ka muna magpapabuntis o mambubuntis ng maaga dahil nag-aaral ka pa. Hindi okay yan. Kung meron tayong ganyan mga standard, meron din mga kapatid pamantayan ang Diyos. At ito'y palagi ang krus. Kaya, ano bang sinasabi sa atin ng kapistahang ito? Bagamat masayang isipin na tayo ay maraming banda sa araw na ito, darating ang obispo mamayang gabi, may mga handa-handa tayo at kainan at pagpipiging, huwag nating kalilimutan na sa likod at sa harap ng ating pagpipiging na ito at pagpipiesta, kung bakit natin ito ginagawa. Dahil gusto nating ipasok ang ating mga sarili, hindi sa ating sariling mga pamantayan, kundi sa pamantayan ng Diyos, na walang ibang tinutukoy kundi ang krus ni Kristo Jesus. Kapag yun ang ating sinunod, mga kapatid, ang laso ng kamatayan at kasalanan ay mawawala sa atin. Malapit na ang barangay eleksyon. Yung mga taong susunod sa kanilang sariling standard at hindi sa pamantayan ng Diyos, iisipin niya, gusto kong manalo. At mananalo ako kung hihingi ako ng pera kay mayor o kung sino mang patron. Bibili ako ng boto. Yan ang standard mo. Pero standard ba yan ng Panginoon? Papatayin ka niyan balang araw. Sapagkat kung gumagawa ka na ng masama in the beginning, ano pang hindi mo pwedeng gawing masama sa hinaharap? Papalaki ng papalakihan. Kaya nagmumura sa kagawad, gusto maging kapitan, gusto maging mayor, etc. etc. Nangangarap ng mataas, habang pataas ang pinapangarap at ang kanyang standard, ang kanyang sinusunod, lalo siyang nalulublob sa kasalanan at lalong nawawala ang dignidad ng Diyos na nasa kanya. Yan, mga kapatid, ang totoong nangyayari sa atin. Kaya ang gulo-gulo nating mga tao, dahil hindi tayo makontento sa totoong pamantayan na meron ang Diyos. Kaya ibabalik tayo sa ating katotohanan. Ang ating katotohanan ay tayo nagmula sa Diyos. At kung meron man tayong totoong patron sa buhay na ito, hindi lamang si San Pablo Apostol. Ang Diyos ang una nating patron. Siya nakaalam ng lahat ukol sa ating katotohanan. Kung kayo bibili ng isang kasakapan, mga kapatid, na may warranty, at nasira ito habang nasa warranty, siyempre, ibabalik nyo doon sa gumawa ang inyong aircon, ang inyong refrigerator, para ito'y maiayos. Kasi di mo naman pwedeng gawin, wala ka namang alam na gawin ito. Di ka naman kasi ang gumawa nito. Ganyan din tayo, mga kapatid. Hindi natin pwedeng buuin at ayusin ang ating mga sarili-sarili. Babalik at babalik tayo sa gumawa sa atin. At siya ang may disenyo, siya ang nakakaalam kung paano tayo niya bubuuin muli. Kanino tayo babalik? Sa Diyos, mga kapatid. Kaya sa puntong ito, magsaya tayo at magpasalamat sa Diyos sa mga aktibidad sa buong araw na to at sa buong mga nagdaang araw ng ating pagnonovena, dahil alam natin na ang ating sinusunod, mga kapatid, sa ating parokya ay hindi ang ating kanya-kanyang mga pamantayan ng katotohanan, kundi ang pamantayan ng katotohanan ukol kay Kristo at kay San Pablo ang Cruz na ating mahal. Inuulit ko, matitinalaman na lamang sa pangalan ni San Pablo ay Pablo. Yung kanyang original na pangalan ng siya'y binyagan kung tatanggalin natin ang krus sa kanya. Kaya sama-sama tayong nangangarap
Sama-sama rin tayong magbabata ng krus na iniaatang sa ating kanya-kanyang responsibilidad. Sabi nga ng ikalawang pagbasa, kung ikaw ay mamumuno at hinirang kang namumuno, gawin mong standard si Kristo sa iyong pamumuno. Kung ikaw ay nagkakawang gawa, maging matapat ka. Parang DSWD. Lahat ng ating katungkulan at gampanin sa araw-araw, mga kapatid, dapat ay nakaugat sa pamantayan ni Kristo. At ito isang mabuting balita sapagkat ito ang simbolo, o hindi lamang simbolo, ito ang simula ng katagumpayan natin sa kamatayan at kasalanan na mauuwi at magbubunga ng kaligtasan sa atin at sa isa't isa. Kaya magpasalamat tayo, mga kapatid, sa araw na ito dahil kay San Pablo meron tayong modelo na titingnan magmula kay Jesucristo patungo kay San Pablo, sa mahal na Birhen at sa lahat ng mga santo. Magalak tayo sa araw na ito, mga kapatid, at pagpalain tayo ng Diyos sa ating mga gampanin ngayon at magpakailanman. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, tayo ay nagkakatipon bilang bayan ng Diyos. Idulog